at okay, para mag-notify sa everybody. Good evening! Wait lang, asa na ang everybody? Oy, analytical tayo ngayon. Where are you? Saan naman? Pwede. Okay. Ay! Bakit mali pala yun? Dito tayo. Okay. Ano pa yung hinihingi nila? Dito tayo. Hello everybody. Good evening. Asan pa? Good evening. Good evening everybody. Ay wow. Mingming ko. Clear ba ako? Good evening, good evening, good evening. Kung clear ba ako, good evening. Happy lang tayo ha. Huwag masadang everybody. Dapat happy lang. Good evening, good evening. Asa na to sila? Meron pa tayong 5 minutes. Good evening, good evening, good evening. Sino dito ang mag-i-exam ng NAPOLCOM? Lahat ng isi-share ko sa inyo, walang tapon. Tapos meron naman tayong mga examples, mga ganun. Basta walang tapon ha. Huwag talaga kayong mag-memorize ng sagot. Kasi kung mag-memorize kayo ng sagot, sa actual na exam, walang nakakaalam kung ano yung lalabas. Pero paniguradong may kahalintulad nito. Paniguradong may kahalintulad sa ating isi-share. Huwag lang kayong mag-memorize ng sagot. Kasi kapag mag-memorize kayo ng sagot, halimbawa na lang, iba naman pala yung lalabas. Ay, yung, alam mo yung hindi siya literal na lalabas. Iba talaga yung lalabas. Kapag memorize nyo or kinabisado nyo yung paraan sa pagsagot nito, ay paniguradong makasagot talaga kayo sa exam. Pero kung i-memorize nyo yung sagot, ay delikado yan. Dapat yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Bakit hindi nyo makita yung video? I-click nyo. Ganyan din ba yung style ng civil service exam? Ganito rin, pero iba naman yung mga examples natin kasi yung mga examples na ibibigay ko sa inyo doon sa civil service exam, walang tapon. Pero ganun pa rin, huwag mag-memorize ng sagot. Dito naman sa NAPOLCOM, walang tapon pa rin, pero huwag kayong mag-memorize ng sagot. Para sa magtitake din ng mga civil service exam, kabisaduhin nyo yung paraan. Pagdating na yung isi-share naman natin ay yung mga kahalintulad sa civil service exam, mapapansin nyo or at least ma-familiarize nyo ba na, ay oo nga no, kapariho lang din. O di ba? Kapariho lang. Kapag sinabi kong kapariho, wag nyong isipin yung literal. Kapag sinabi kong walang tapon, parang literal. O, ganon. So kayo na lang ang makakasabi niyan sa actual na exam. Para mas may bigger chance to pass, yung paraan dapat yung tandaan nyo. Ganito pala. Ganito pala yung technique. Ganito pala yung style. 2 minutes more. Bakit yung iba hindi ako makita sa video? So, meron na kayo, nakakuha na kayo ng kopya. Ano pong pinagkaiba sa class Tanglaw? Meron doon, nagme-message man ako, yung class Tanglaw. Okay, yung class Tanglaw kasi magsisimula sa January 18. 40 days yun. 40, a total of 40 days. Itong lifetime,
Sa pangalan na lifetime, literal talaga na lifetime. Wala tayong mga nagsisimula or what, pero habang may NAPOCOM November hanggang November 22, ang mga examples natin for NAPOCOM. So katulad dito, for civil service exam kayo, pero malaya kayong manood kung ano mang meron sa NAPOCOM. Ganun yon yung lifetime. Sa word na lifetime, as in, ito na yung sinasabing merong forever, merong daily, merong basic, basic, bakit letter D? Merong basic, mga basic talaga ba? Kung ano yung mga nasa civil service exam, tapos CSE style. Asahan nyo by December, ano nga ba yung schedule ni sir? Tentative, pero mga December 14, yun yung proposed date natin. December 14, meron tayong special guest si Sir Moises, December 14, and then mga January, halos puros weekend si Sir Moises Lagunoy. Okay. Happy? Alas 8 na, so mag-start na tayo. Wait lang. Lagay natin yung mga ibang kulay dito. Good evening. Meron na kayong kopya dito, ha? Ano po ma'am, pag sa NAPOCOM lang po nakabayad, hindi po ba maka-access sa online? Maka-access kayo kasi ito lang yun. Dito lang kayo sa, mayroon kasi ano tawag dito? Nag-enroll for NAPOCOM. Ma-access nyo lahat. Okay. Meron na kayong sagot? Let's do number 1. Walang tapon ito. Walang tapon means may kahalintulad nito sa actual na exam. Huwag nyo talagang i-memorize. Huwag nyo asahan nyo lang na may kapareho, pero huwag nyo asahan na detalyeng ganito. Okay, number 1. By the way, kapag babasahin, nakakaubos yan ng oras. Oras pa naman ang kalaban sa exam. Number 1, the statement Jan Scout Troop, which consists of 50 boys and 5 patrol leaders, went to a hike, leads to the following conclusion. Okay, leads to the following conclusion. Now, sa conclusion, yung mga given, kung ano lang yung given, ha? Conclusion. Number 1, all patrols have 10 boys each. Aba, pwede. Number 2, because they are scouts, they all like to hike. Dito pa lang, assumption, masyado siyang out na natin yan siya. Yung pangatlo, there is one patrol leader for every 10 boys in the troop. Itong number 1 at number 3, pareho lang sila. Pareho lang talaga sila. Although, hindi man siya literal na given, no? Baka sabihin natin, hindi naman yan literal na sabihin na given. Ma'am, sabi mo, kapag conclusion, dapat literal nasa given. Wala man din tayong choice. Dalawa lang naman din ang natitira at si number 1, number 3, pareho lang din sila. Mag-replay lang, brand out. Dito sa umulan. Dito din kanina, ang lakas ng ulan. Okay, ngayon, number 1 at number 3, pareho lang. Sila lang din ang natitira. Wala namang none of the above sa choices. So, malamang ang sagot dito ay si number 1. Asa naman si number 1 at number 3? Aba, hindi pala ito Bakit ganyan siya? Ay, na lang.
Hindi man nagkaayos-ayos. Nag-away-away man sila. Uy, wait lang ha, ayusin natin. Nag-away-away man sila. Bakit nandyan ka? O, dito ka ha. Dito yan siya. Kaya nag-away-away man sila. Wait lang, kaya nag-away-away man to eh. Wait lang ha. Ganyan. Ayusin lang natin. Then, yan. So, ngayong maayos na, ganon. Nag-away-away man sila. Hello everybody, happy na? Si number 1 at number 3, sila lang talaga, pareho lang din yan siya. All patrols have 10 boys. There are 1 patrol leader for every 10 boys in the troop. So wala na. Next na tayo ha. Okay. Itong for item 2 to 4, walang tapon. Pero yung pangalan dito, wag nyong i-memorize. Ulit-ulitin ko talaga, baka sa inyo ba may mag-memorize? Do not memorize, ha? Nagets? Do not memorize. Kahit sinabi pa ni madam na walang tapon, ala. O di ba kaya meron kayong kakilala na sa gilid, nasa tabi nyo lang. Ay, yan, lumabas yan dati. O, wag kayong mag-memorize ng sagot, ha? Kaya ba, madismaya kayo ba? Tapos sa actual na exam, iba yung mga pangalan na lalabas. O di kaya, iba ang pagkabigay, iba yung sitwasyon, kaya never memorize. Familiar sa mga nag-take na ng exam? Number 2. Ronald, Fe, Jay, Tess, uy, ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 5 sila. Travel extensively on business. Since sa actual na exam, oras ang kalaban nyo, dito lang, kahit ito lang ang basahin nyo, huwag nyo nang basahin nyo, Ronald, Fe, Jay, huwag na. Basta makita mo lang, may mga tao dyan, nag-travel daw, okay? Tapos, mamaya mo na isa-isahin yan. Then, 4 of them is ibig sabihin lang nito, mas magandang gawa tayo ng table para klaro. Isulat ko lang ng buo yung pangalan nila, pero sa actual na exam, pwede nyo ganito, yung letter R, letter B, letter C, D, hindi. Si Ronald, si Fe, si Jay, si Tess, si Paul. Pwedeng ganon sa actual na exam. Wait lang. Wala man akong space. Iakyat ko lang to siya. Wala man akong space. Kay man, bumaba man siya, iakyat ko siya para magkaroon ako ng space. O di, nagkaroon ako ng space. So ngayon, isulat ko lang yung pangalan para klaro. Si Ronald, si Fe, si Jay, si Tess, at saka si Po. Huwag kayong ganyan sa actual, ha? Letter R, J, F, J, T, P. And then, dito tayo. 4 of them have visa for Ukraine. 4 sa kanila may visa for Ukraine. Sulat natin yung Ukraine. Ukraine. Hindi man natin alam kung sino sa kanila ang may visa sa Ukraine. Tapos, next. All apart from Fe and Tess. Anong ibig sabihin nito? Lahat daw sila maliban nito kay Fe and Tess have visa for Russia. Bahala kayo, Russia. Lahat sila meron maliban ni Fe at ni, asa na si Tess? Si Tess, maliban ni Tess. Wait, linyahan natin to para klaro. Ganon. Yan. Tadadeng.
Huwag kayong masad, ha? Okay, si Russia na naman. Apart from Faye and Tess, all of them daw may visa sa Russia. So, ibig sabihin, itong si Ronald, meron siya. Itong si Jay, meron. At itong si Paul, meron. So, bali, wala. Next. Nung kulay ang ating gusto. Si Faye daw, only visa is North Korea. Ang only visa ni Faye ay North Korea. So magsulat tayo ng North Korea. Ay, wait lang. Korea na lang. Isa lang naman. Si Korea. Si Faye, di ba? Si Faye ang only visa niya ay Korea. Anong ibig sabihin nito? Remember, Ukraine, 4 lang sa kanila ang may visa. Therefore, walang visa si Faye. Okay? Walang visa si Faye sa Ukraine. Therefore, ito ang merong visa. Silang 4 ang merong visa. Next. Although Ronald daw at Paul do not have visa for North Korea. Si Ronald daw at saka itong si Paul wala daw visa sa North Korea. Therefore, yung iba pala ay meron din silang North Korea. Happy? Yan na yon. Doon na tayo sa tanong. Na-gets nyo? So, bilis-bilisan nyo lang sa actual na exam, tapos mga letters lang ang gamitin nyo sa actual na exam para hindi kayo maubusan ng oras. Si Faye, basahin natin ha, wait lang, magbukas muna ako. Basahin to ha. Wait lang. Si Faye, bakit walang visa siya sa Ukraine? Bakit walang visa si Faye sa Ukraine? Ang sabi kasi dito, ang visa niya, North Korea lang. Nasa given, Faye, only visa is North Korea. Anong ibig sabihin nito? Only visa, only, isa lang. North Korea lang. Meron ba siyang Ukraine? Kung sinabi dyan na North Korea lang. Happy? Okay, North Korea lang. Happy na? Tanong. Ano ba ang mga maganda ditong kulay-kulay? O, ito na lang, red. Okay, next. Who among the 5 have visa for, sino sa kanilang 5 na merong Ukraine at merong North Korea and sino dyan ang may North Korea? Asa naman yung mga North Korea? And North Korea and Ukraine. North Korea and Ukraine. I-highlight na lang natin. Ukraine, North Korea, Korea, and Ukraine. Okay. Ano ang tanong? Ukraine and North Korea. Si Jay at saka si Tess, mayroon silang Ukraine at North Korea. Si Jay at saka si Tess. Sino pa ba ang merong Ukraine and North Korea? Sila lang dalawa. Asa naman to si Jess, si Jay at saka si Jess, where are you? Si Tess, may nakasulat ito. Si Jess yan. Si Tess nga. Bakit Jess? Ako ng Jess. Sino ba si Jess? Okay, so therefore, C and D. Letter A. Nagets? Happy? Happy?
Next. Dito tayo sa next na question. Pangilan ba to? Number 3. Pareho lang ha. Number 3. Who has the most visa? Who has the most visa? Sino bang pinakamaraming visa or kompleto? Napapansin nyo si Jay, meron siyang Russia, Ukraine, at si Korea. Si Jay. Number 3. Jay. Itong si Jay talaga, oh. Okay. Next. Anong tanong sa number 4? Who among them have 2 identical visa? Sino daw, tigdalawa-dalawa man yung nasa choices. Sino daw sa dalawa dito na merong pareho ang visa? Wait. Sino sa dalawa ang parehong visa? Sino dito ang parehong visa? Sino ba dito ang may parehong visa? Ito. Pareho silang Ukraine at Russia. Pareho silang Ukraine at Ronald and Paul. So therefore, dapat ang number 4 natin ay si Ronald at saka si Paul, A and E. A and E. Ganyan yung style ng pagsagot sa mga mag-i-exam ng NAPOLCOM. Uulitin ko, walang tapon. Pero please lang, wag kayong mag-memorize ng sagot. Wag na wag niyong i-memorize yung sagot. Madismaya lang kayo kung i-memorize niyo yung sagot. Tapos ang lalabas doon, iba na yung pangalan, tapos iba na yung pagka-arrange, tapos hindi na Ukraine ang nandoon, baka ang nandoon Manila, Cebu, Mindanao, mga ganyan, okay? Happy? Na-gets nyo? So, kabisaduhin lang yung paraan, ganito lang pala, i-plot nyo ba? Yes, logical. I-plot nyo, okay? Happy? Walang tapon. Okay? Sa mga mag-i-exam ng NAPOLCOM, kabisaduhin nyo, walang tapon to. Huwag nyo lang talagang i-memorize yung sagot. Number 5, walang tapon ulit. Number 5, assume that, ano naman to number 5? A, B, C, tingnan mo, wala namang kapareho dyan, no? A, B, C, S. Pareho tong A, B, C, S. So, ito namang si Def, ay mag-isa lang yan siya. Si Jess or GHIS. So, assume that, anong gagawin natin? So, pwede natin siya, para hindi kayo malito, pwede mo siyang gawin itong letter A. Okay? Tapos, pwede mo itong gawing letter D. And then, gawin mo itong letter G. Itong si letter A, okay, some are D, E, or letter D. Some are D. So kapag some are D, ganyan lang siya. Some are D. Tapos, kapag sinabi namang itong statement number 2, some G are A. Some G are A. So therefore, nandito na meron tayong some dito sa A na G. So therefore, i-include din natin yang dapat ma-include. Kasi kapag sinabing sakop itong si A, some A are D, ako tuloy yung mga binanggit kong mga letra ha. Itong red, some red are green, yung kulay natin ha. Some red are green. Ganyan yung style. Kapag sinabing some blue, yung kulay blue ko dyan, are red, tandaan si red. Sinakop, some ni red ay sinakop na ni kulay green. Ha? Okay. So, ang posibilidad ay ito. Ay, pangit man. Dapat ganito. Pangit pa rin.
Dapat meron kasing ma-include kasi itong green. Okay? Si blue, G. Venn diagram, yes. Ito yung Venn diagram. So, okay na tayo. Ngayon yung last. Lahat daw itong si blue are, ano naman kaya ang kulay natin? Ito na lang. Ay, letter J. Okay. Eh, nakakalito man kung ibanggitin ko pa lahat ng letra na nanyan. Yes, itong questionnaire na to na ibigay ko na kahapon yata. Na-post ko na. Lahat daw itong blue, so lahat ng sakop ni blue, okay, lahat ng yan ay dito sa J. Okay? Okay na tayo. Venn diagram. Now, sa choices na. Therefore, tingnan natin si letter A. Lahat daw ng saan yung letter J natin? Itong violet, lahat daw ng violet, itong violet na to, lahat daw, dyan palang mali na. Kasi yung violet ba, ito man yung bajulit, purple natin, yan. Kulayan ko lang ha, i-purple ko na lang para hindi na, i-purple ko lang. Nalito ako sa mga pangalan na binigay dito. Okay, wait lang ha. Para i-purple ko na. Yan. Ano pa? Blue. Ito yung mga blue. Blue. Ito yung green. Ito yung purple. Oh. Okay, magbase tayo sa kulay-kulay ha. Para hindi tayo malito at ako mismo ay nalilito pag banggit-banggit ng mga names dyan. Bakit na-include si D kay G? Si D kay G. Okay. Kasi itong si G, some G's are ABC. Ay, itong red. Some blue daw, some G are A. Itong si A kasi, some A are D. In-include na natin si D kasi kapag sinabi ng sinakop na ni D itong si A, therefore, meron na siyang, ano tawag dito? Meron na siyang kamag-anak na D. Pero some lang. Bakit kasi ito pang naisipan nilang ipangalan? Okay. Next. Nasaan na tayo? Pangit ng mga pangalan dito. Itong letter A, choice letter A, lahat daw ng J are itong kulay na green. Lahat daw ng purple ay kulay na green. Dito pa lang mali na. Walang question sa letter A. Yung kulay na purple dyan, lahat daw yan ay kulay na green. Hindi. Itong kulay na red, yan daw ay wala daw na kulay na red. Itong si kulay na purple. Meron man. Meron man. Si kulay na red, mayroong purple, di ba? So, i-out na natin yan. I-out na natin si letter B. Okay. Pagpasensyahan nyo na kay iba-iba may ABCD. Letter C. Lahat daw ng blue, lahat si blue, yung kulay blue dyan. Lahat ng kulay blue ay green daw. Hindi pwede. Una pa lang, some na yan siya. Okay, si kulay blue. Pwede nga, hindi natin ilagay yung green na yan. Diba? Katulad ng tanong, bakit na-include yung green? Pwede natin nga hindi ilagay. Yan pa kayang sasabihin na lahat daw ng blue ay green. Out na yan si letter C. Letter D. Some dito sa purple are red. Some dito sa purple are red. Yan, klarong-klaro. Kasi itong si blue, some dito sa blue ay red. Yung red na kulay.
So kapag sum dito sa blue, ito man yun. Yan. So therefore, i-keep natin muna si letter D, although yan talaga yung tamang sagot dyan. Kasi akma-akma ba? Tugmang-tugma. Letter E, basahin mo na natin. Lahat daw ng red, dito pa lang sa lahat ng red, sa drawing natin sa ating Venn diagram, hindi man sinakop yung lahat ng red. Kahit ano pa yan, kung anong kulay pa yan. Out na yan si letter E. Therefore, ang sagot ay letter D. Happy? Or medyo nalilito kayo? Kapag medyo nalilito kayo kasi mga ABC, gawin yung kulay or erase nyo yung iba, gawin nyo kung anong mas convenient sa inyo. Kung saan kayo mas komportable kaysa ABC. Baka naman sa next na exam ay gawin na tong pangalan. Pero alam nyo ba yung mga ganito rin? Meron tong kahalintulad sa mismong civil service exam. Pero yung binigay ko sa inyo ay walang tapon for NAPOLCOM. Huwag kayong mag-memorize ng sagot. Okay, next. Uy. Dalawang item. Nakakaubos na naman to ng oras. Dito ako na nasad naman tayo. Uy, importante pa naman to. Ilan nga ba yung analytical? 36%. Importante pa naman to sa NAPOLCOM. Wait. Maraming nalilito. Importante ito sa NAPOLCOM. 36% to. Sa kabuuang timbang sa NAPOLCOM. Wait lang ha. Again. Yung mga lahat ng ABC natin, gawin natin green ha. Gawin natin green, ABC. Asa naman mga ABC? Lahat ng ABC, gawin natin green. So, sabihin ko na lang, green. Lahat ng def na yan, gawin natin red. Okay? Para mas madali kong hindi ako malilito, tawag dito, hindi ako mabubulol. Lahat ng Jess, gawin nating blue. Asa naman si Jess na to? Yan, gawin nating blue. Ang isa naman ay gawin nating purple. Okay. Yes, how about civil service exam? Yes, may kapariho nito. Yung logical at saka analytical, isang kategorya lang yan. Yung tinatawag nating logical, sa mismong category or yung coverage mismo sa NAPOLCOM, nandun yan under sa analytical na 36%. Itong sa civil service, merong ganito talaga sa under prof sa civil service, professional. Okay na. Now, dito muna tayo sa green. Some green. So, ito yung green. Some green ay itong red. Parang una at huli ba? Pattern yan, ma'am. Ito yung tinatawag na Venn diagram. Sundan lang yung Venn diagram. Hindi natin masasabing pattern kasi kapag sinabing pattern, dapat pareho lahat. Okay? Ito naman ay depende sa given. 36%. 35% ito sa proof. Then, ano pa ba? Some green are red. Ganyan siya. Okay? Next. Some blue are green. Some blue are green. So therefore, kapag some, so syempre si green ay mayroong some blue. So dito natin yan ilagay. Kuan man, kanang, ano sa tawag ni? Mag-order ko? Wait lang. Nagutom itong mga tao ko dito. Wait lang. Okay.
Happy na? Nakasunod? O, nagreklamo na yung mga kabahay ko, nagutom na daw sila. Tapos, kapag sinabing lahat ng blue ay purple, so doon lang ako mag-focus sa lahat ng blue ay purple. Lahat ng blue ay purple. So doon lang ako mag-focus sa lahat ng blue ay purple. So lahat ng sinakop ni blue ay i-purple ko na yan siya. So ngayon, doon ako sa choice letter A. Lahat daw ng purple are red. Diyan pa lang, mayroon mang sobra. Hindi lahat. Kita nyo to? Kita nyo yan? Hindi lahat. So therefore, out natin yan siya. Okay? Ay, bakit ko in-include siya? Okay? Next, letter B. Wala daw green sa red. Ay, dito pa lang meron. Wala daw green sa red. Meron man. So, out natin itong letter B. Letter C. Lahat daw ng blue. Ayan si blue, kulay blue. Lahat daw ng blue ay red. Sinakop ba si blue ni red? Yan lang si red. Lahat daw ng blue ay red. Hindi siya sinakop. Out na yan siya. Letter D. Ano si letter D? Some daw. Some dito sa purple na yan ay green. Diba? Si blue, some ni blue ay green. So, lahat man ng blue ay sinakop ni purple. Therefore, some purple are green. Nandyan ba? Ito, yan siya. So, tadang! Kapag makita mo na yung sagot, yun na yun. Si letter E, tingnan lang din natin si letter E. Ito namang si letter E ay lahat daw. Aba, lahat daw ng green? Lahat ng green o wala mang sumakop lahat ng green. Pero some ni green, may mga sumakop. Kapag sinabing lahat daw ng green, there are not, There are, bakit there are not? There are some siguro to, bakit not to Pero pag sinabing lahat ng green, wala man, kung ano ba yung ganap, bakit ganito? Not this, are just. Nag-typo error yata ako dito. Pero dito pa lang, lahat daw ng green, wala mang ganap na lahat, some lang yan. Okay? Or dahil sa litra nga, nakakalito, kaya ikulay-kulayan na lang natin. Tapos sa actual na exam, kasi minsan na itong talagang lumabas sa mismong exam, itong mga ABC, pwede nyo lagyan ng mga pangalan or letra. Okay, wag kayong mag-memorize i-memorize nyo sa ang sagot dyan, letter D. Nako, baka sa actual na exam, iba naman yung mga pangalan, imbes na some ang ginawa, all, mga ganon. Okay? Next. Basahin lang natin yung buong given. Pero, pag-praktisan nyo kung paano mas mabilis nyong maintindihan plus mabilis nyong makuha yung buong idea sa given situation. Okay? Kapag mga ganito, paano po kaya pagkatulad niyan, ma'am, sa exam gagawa din ba kami ng ganyan? Itong number 5, mas maganda talaga effective si Venn diagram. Napaka-effective ni Venn diagram. Pero depende sa inyo kung maka-think kayo ng ibang paraan. Alam nyo ba, kung maka-think kayo ng ibang paraan, kayo. Pero yung Venn diagram kasi, maganda siyang paraan na madali mong ma-identify pagdating na sa mga choices. Pero meron man tayong iba't ibang way sa kung alin ba ang mas maganda, kung gusto mo isulat siya, mga ganyan-ganyan, or anong klaseng drawing ang gusto mo, walang problema as long as makuha natin kung ano yung tanong.
Okay, masungkit natin yung tamang sagot. Walang problema kahit ano. 6 and 7. Again, kapag actual na exam, before sa actual na exam, tingnan nyo yung sarili nyo kung ano bang kapasidad nyo, anong kakayanan nyo na para mas madali mo siyang maintindihan para hindi kayo maubusan ng oras. Pero sa ngayon, basahin lang natin. In the 3rd year of your job, you are offered by the company a promotion as supervisor, but will be relocated to the company's manufacturing plant outside Manila. You will be provided free living quarters and meals while at work. Isipin nyo, ay, okay. Yes, under pa rin ito sa analytical kasi kayo yung mag-iisip kung anong isasagot dito. Then, the salary adjustment is substantial enough for you and your family. When you presented the idea to your family, they strongly refused. Ayaw nila because this is your first time to be away from home, especially your mother who is particularly concerned about you. Run out pa. Munti ka na yun Ay. Kailangan may masave ako Wait lang kaya baka meron akong nasa background ko. Kaya parang gusto na niya mag-run out. Mayroon lang ako isi-save. Save ko muna to. Nag-action ng burnout. Nasa files ng grupong ito, yung files mismo, pwede nyo i-click kasi sa comment section mayroong screenshot. Ngayon, yung tanong, how do you handle this situation? Paano nyo daw i-handle itong situation na ito? Tandaan ito ay for PNP entrance exam. PNP entrance exam. So malamang sa malamang, PNP man yung ina-applyan nyo. So ilagay nyo lang sa sitwasyon na kayo yung ma-assign sa ibang lugar. Kung pwede ba yung, ano bang pwede, logical na mga sagot na nasa choices na pwedeng isagot. Nakuha na yung given? Merong ino-offer na promotion bali, supervisor, kaso lang ilagay siya sa ibang lugar. And then, ibang lugar, pero maganda naman yung sahod. Analytical, yes. Maganda naman yung sahod. Maganda naman yung sahod sa ibang lugar. Kaso lang, yung mother niya ay sa sobrang concern, hindi siya papayag. Alin, how do you handle this situation? Itong tanong na how do you handle this situation, lumabas daw ito nakaraan. Itong tanong na how do you handle this situation, kayo mismo ang mamili. Kaso lang, dapat piliin nyo yung sa tingin nyo logically correct ba? Ay, logically katanggap-tanggap. Ganun pala yun. Okay. Letter A. Ang sabi daw, lumabas nung nakaraan, explain to her the benefits offered by the company. Dito pa lang parang logically katanggap-tanggap, di ba? Explain. So, kung letter A, katanggap-tanggap yung, nag-frozen na ako, nandito pa naman ako. Letter B, check natin yan. Promise them that you will be home every end of the month. Pwede rin naman, di ba? I-keep natin yan. Make them understand this is a beginning of your good career in the company, which is okay naman talaga siya. Dapat lang. Letter D, listen daw. Makinig daw and choose to stay in your current position.
dito, hindi kasi tayo mag-grow, okay? Hindi tayo mag-grow. Isipin nyo lang ba, yung logically katanggap-tanggap, i-out na natin si letter D. Lahat ng merong letter D, eliminate natin yan siya. Okay, lahat ng merong letter D. Next, ask your company for a delay in the promotion. And the assignment, katanggap-tanggap ba to logically? Katanggap-tanggap ba to dito? Out. Sa totoo lang, no, yung yung mga choices, kasi opinion natin to eh. Dapat walang right and wrong. Kaso lang, isipin na lang natin na ang ina-applyan natin ay yung PNP entrance exam man ito. So, pili na lang tayo. Meron talaga tayong i-choose dito. So, i-out natin si letter E. Ngayon sa choices, saan dyan yung katanggap-tanggap? Kung ako ang papiliin, 'di ba? Pwede namang letter A, pero kulang man 'yan, letter C, kulang man din 'yan siya. Dapat yung letter A, letter C. Pero kung i-out na natin 'yan. Dito tayo sa letter D at letter E. Kung ako ang sasagot dito, pipiliin ko ito. Kasi dapat meron ka ring tawag nito, mag-compromise ba? Kompromiso. Kung ako lang pagpiliin ha. Pero pwede naman si letter D. Kaya yan lang talagang natitira. Wala akong masasabi na yan yung tama o yan yung mali, lalo na wala tayong answer key nito. Again, ito ay walang tapon. So, at least may idea kayo na ay, mayroon palang ganyan na tanungan. Yung tipong bang, ano ngayon kung gusto kong magstay sa current position, di ba? Sa bagay, no? Hindi naman natin hawak yung position, ay yung schedule. Ba tama naman. Di ba? Mas okay si letter D daw. Mas okay daw si letter D. Huwag masyado tayo. Sino ba yung pinagpramisan dyan? Mahirap talaga pag mga promise ba? Sino ba yung mga sanay mag-promise dyan? Tapos, hindi naman tutuparin. Makawi every month. O nga, di ba? Tama nga naman. Tama nga naman, no? Sino yung mahilig mag-promise na hindi tutuparin? Aba, mas gusto ko nga, no? Parang sasang-ayon ako sa inyo, no? Ang ingay dito, ang lakas kasi ng ulan. Parang sasang-ayon ako sa inyo, mag-promise, hindi naman tutuparin. Ay, dito na lang ako sa letter D. Iwanan ko na yung si letter E. Letter E man sana sa akin ba? Umaasa ba ako sa mga promise? Letter E, alam nyo, kung ako ang pasasagutin nito, letter E ang sasagutin ko. Kasi umaasa ako sa promise. Pero tama naman kayo, kung ano-ano yung mga promise na yan. Ay, naku, ano ba yung mga promise na yan? Dito na ako sa letter D na. Iiwanan ko yang si letter E. Kaya mahirap na mag-promise, hindi naman tutuparin. Di ba? Di ba? Dito na tayo sa letter D. Kung sakaling may kapariho nito. Kaya wala. Yung mga promise na yan, hindi naman tutuparin. May hugot. Number 7, your company's offer is take it or leave it daw. How do you handle the situation kung take it or leave it man daw? Take it or leave it daw. Letter A, accept because it is a risk opportunity. Aba, letter A na. Yung mga pangalan na yan na Jimmy Bell, yung mga pangalan na yan, sus, ko. Kaya tama kayo, letter D ang sagot sa number 6 dahil sa pangalan na yan, letter D ang tama sa number 6. Number 7.
Last na to, inshallah. Inshallah. Accept despite the disapproval of your parents. Wait lang ha, itong mga accept despite, keep ko muna dyan ha. Uy, bakit itong accept ko na kulang man ng letter C? Basta dalawang letter C niyan. Accept because you believe it is a good career movement for you. Okay. So okay na ako dito. Refuse out of respect for your family. O, wag tayo mag-refuse. Oy. Di ba? Refuse ba? Gusto mo mag-refuse? O refuse, ayoko yung mga refuse. Saan ba dito ang maganda? Accept despite of the disapprove. Sa bagay, nag-disapprove nga yung parents mo, tapos nag-accept ka na sa A and C, di? Ito lang tatanggapin ko. Ay, asa na ba yun? Oh, di, siya na. Sino pa ba? O wala lang din naman sa choices. Letter B lang din naman, no? Ito to. Ha? D po ang sagot. Refuse. Oh, E. Refuse because there will be other promotion in the future. Oh, ito na yon. Ma'am, Muslim po ba kayo? Inshallah. Inshallah, bukra. Oh. Tawag nito. So, sa mga mag-i-exam pa ha, asahan nyo, may mga ganito. Yung tipong, ano ngayon kung mag-refuse ako because there will be other promotion in the future. Ano ngayon kung mag-refuse ako out of respect for my family? Di ba? Kakaiba din yung tanong na ito. Ay, wala sa given. Ang given, nag-give sila ng sitwasyon. Tapos tayo yung sasagot. Parang masyado siyang personal. So, sa number 6 and number 7, kayo nang bahala ha. Hindi ko sinasabing itong letter B, yan yung tama, pero kung logically acceptable lang ba? Yung tipong, ang akin lang ba? Yung acceptable lang? Okay? Yung katanggap-tanggap lang ba? Bakit naman kasi binigay ito na tanong ng taga-Napolcom na pwede naman gawin kong ano ngayon kung mag-refuse ako out of respect of my family, for my family, di dapat tama din ako, di ba? Anyway, basta yun. Asahan yung may kahalintulad dito, wag lang kayo mag-memorize ng sagot. Okay? Dito naman tayo for item 8 to 12. Itong mga Abalos, Bautista, Cruz, Reyes, Hernandez, meron tong mga PO, mga sergeant, dinilit ko na lang ha kay masyado nang mahaba para sa pangalan nila. Okay? Yes, I'm from Cebu City. Graduate ako sa University of San Carlos. Shoutout sa mga taga San Carlos, University of San Carlos. Paaralan ng mga magaganda. Taga Cebu City ako. Okay. Next, for item 8 to 12. While Abalos, Bautista, and Cruz travel to police station by bus, Reyes and Hernandez by their personal car. Isa lang ang ibig sabihin nito. Anong gagawin? Ano tawag dito? Mag-table tayo. Ay, wamin, malo marabi ka na malo marabi. Malo manahilwa wa Jamila. Mag-table tayo, ha? Wait, mag-table tayo. Ano ba mga pangalan na dito? Ang Abalos, mayroon tayong Abalos. Pero sa actual na exam, pwede man itong letter A, letter B, letter C, mga ganyan ba? Okay, meron tayong Abalos,
Bautista, Cruz, si Reyes, si Hernandez, tapos by bus. Wait lang ha, mag-drawing tayo para klaro lang, para madaling ma-identify. Yeah, para lang ng mga magaganda. Sabi ng kapatid ko University of Cebu, munta siya sa school namin. Nakadaan siya ba? Ate, ang dami palang magaganda dyan sa San Carlos, no? Sabi ko, medyo kunti lang naman kami. Okay, number. While Abalos daw, Bautista and Cruz travel to police station by bus. Asa na si Abalos, si Bautista, at saka si Cruz by bus. Then, by car, personal car, itong si Reyes at saka si Hernandez. So ngayon, anong next? Asa naman yung next? Oy, nag-walk din, also walk. Lagay natin nag-walk daw. Okay, sinong nag-walk daw? Si Abalos at saka si Bautista. Nag-walk. Then, hindi ko man marinig yung sarili ko. Oy, ang ingay ng ulan. Tapos, nagbitbit ng backpack. Oh, meron palang dura dito. Nagbitbit. Si Bautista at saka si Cruz. Bautista at saka si Cruz. Okay. Dito na tayo sa mga question and answer portion. Who has a backpack but also walk? Backpack and walk. May backpack at walk. Bautista! O, di ba? Mas madali na lang siyang tingnan kapag naka-table. Happy? Meron pa. Marami pa itong mga questions. Who do not have backpack and do not walk? Walang backpack, ha? Hindi rin. Walang backpack. Wait. So, walang backpack at hindi rin siya nag-walk. Ito ang mga walang backpack, hindi rin sila naglakad. Reyes, Hernandez. Asa man si Reyes at saka Hernandez. Letter C. O, sana mayroon kayong kopya, ha? Okay, number 10. Who travels bus but does not have backpack? Doon tayo sa nagbus na walang backpack. Balik na naman tayo sa table. Bus na walang backpack. Si bus na walang backpack. Nagbus siya na walang backpack. Di ba si Abalos? Okay. Number, who? Abalos. Number 10, si Abalos. O, ganun ha. Huwag niyo i-memorize ha. Baka ang lalabas sa exam, ibang pangalan. Okay? Tapos, imbis na car, ang lalabas sa exam, train. Ganun, okay? O, baka, imbis na mga Abalos, mga Bautista, iba naman yung mga pangalan doon. Baka ang ilagay nila, yung mga sikat ngayon na nasa, Senado na hiring-hiring. O, di ba? O, next. How many police officers, ilan daw ang mga police officer na walang backpack at hindi rin naglalakad? Neither backpack nor walk. Walang backpack, hindi rin naglalakad. Ilan sila? Balikan na po natin. Walang backpack, hindi rin naglalakad. Ilan sila? Walang backpack. O baka may Hontiveros.
Ivana, ano pa ba ang mga pangalan na gagamitin nila? O baka Kebs, Duterte, si Bato, mga ganyan. O dalawa ha, Reyes at Hernandez, asa naman to eh? Dalawa. O mga ganong tanungan. Happy? Next. Ay, meron pang number 12 pa. Who travels by vehicle and do not have backpack? Oh, sino pa daw nag-travel, do not have backpack? Nag-travel by vehicle, pero walang backpack. Oh, balik na naman tayo nito mga walang backpack. Whew! By vehicle na walang backpack. Tatlo man ang minensyon. Itong tatlo ang mga walang backpack. Ang walang backpack, Abalos, Reyes, Hernandez. Vehicle man, bus at saka car. Abalos, walang backpack. Walang backpack. Abalos. Walang backpack, di ba? Number, who travels? Walang backpack. Who travels by vehicle and do not have backpacks? Walang backpack. So, tatlo sila. Abalos, Reyes, Hernandez. Okay, Abalos, Reyes, and Hernandez. Okay, letter A. Happy? O, ganyan na style ang tanungan, ha? Lumabas sa actual na exam, pero please lang, yung style kung paano natin ito sinagutan, yun ang tandaan niyo, wag yung sagot. Number 13. Si Peter daw was survived by his mother. Nandito na naman tong sitwasyon na ito. O, sitwasyon. Maria was, Peter was survived by his mother, Maria. So, si Maria daw, yung mama ni Peter, okay, after the death of his father 2 years ago. He was only 3 years old at that time ba? Natapos, later daw that year, his mother found a partner named Nardo. Ay, sana all. Pumapag-ibig si Maria. So, meron siyang second chance. Merong bagong pag-ibig si Maria. Tapos itong bagong pag-ibig ni Maria, a construction worker na nag-offer sa kanya to help bring him up as his true son. So by one, take two. Kasi may anak na si Maria sa una. To which Maria readily accepts. So inaccept niya itong si bagong pag-ibig na si Nardo. 7 years of living together. Nanganak si Maria, mayroon silang anak na 2 babae at 1 lalaki. Life was a struggle, and to help augment Nardo's income, si Maria daw ay nag-accept din ng mga laundry jobs and cook native snacks, which Peter, yung anak niya mismo, yung anak niya sa una, ay siya yung nagtitinda. Ngayon, life became more difficult, especially when kids growing up. Then only occasions food was hardly enough. So, itong si Nardo would divide the food daw among his children, yung mga anak lang niya. Tapos itong si Peter, leftover na lang. So, kawawa naman si Peter, no? Leftover na lang. So, ganon. So, naisip mo na, para kang, habang nagbabasa ka ba, para kang nagchichismis lang ba? Para kang nanonood ng movie, para hindi mo na makalimutan ano yung binasa mo. So, alam mo na sa pagbabasa mo, sana na-gets nyo na itong si Maria, na wala na yung husband niyan, pumapag-ibig siya, yung mga ganyan. Tapos, nagsama na sila, 7 years, blah, blah, ganon, ha? Tanong number 13. How should Peter handle this situation? Nandito na naman tayo. Mahilig talaga tong mga napulkom ba? Nga wala, alam mo yung wala sa given?
na tayo yung mahilig si Napolcom ng ganito. Marami akong napapansin na given sa Napolcom na tayo yung magde-decide. So how should Peter handle the situation? O paano ba to? Pwede naman tong itama natin lahat. Letter A. Accept his situation because he has no better options. Keep muna natin ha. Letter B. Help his mother earn more so they should have more food on the table. Pwede. Diba? Pwede man siya. Accept his mother, help his mother earn. Basta i-keep lang muna natin yan. Letter C. Accept errands jobs from neighbors to earn additional money. Uy. Question mark muna natin yan. Accept siya, kawawa naman. Kawawa naman, no? Bata pa siya ba? Okay. Next, 3 plus 7, mga 10 years old na siya. Leave the family and join the street children. Dito pa lang ba? Dito pa lang, yung leave na yan na choice letter D, i-out na natin yung choice letter D. Okay? I-out na natin. Lahat ng merong choice letter D, out na yan. Out. Eliminate na natin yan. O, dapat mabait lang. Di ba? Pwede naman. Leave the family and join the street children. Ano ngayon kung yan ang gusto kong gawin? O, di ba? O. So, ang sagot, tama. Dapat mabait. O. Dapat mabait yung sagot. Asked her mother to bring him to his father's siblings for them to take care of him. Dito banda, hindi to pwede. Kasi, wag na muna pala. Asked her mother to bring him. Ba? Parang siya lang ang, malay ba natin kung mga kapatid nitong father niya, kung tatanggapin ba siya, o di ba? Hindi ba pwede dyan na i-leave na lang yung family, no? And then join mo. Kaya nga, yun na nga eh. Pwede namang, pero mabait style tayo ha. Huwag na muna itong letter E. Mabait style tayo. So, meron na tayong, sa lahat ng letter E, asa naman yung letter E nito? I-out na natin yung mayroong letter E. Uy! Isa na lang natitiraman. Lahat ng letter A kasi sabi ko, ask her mother to bring him to his father's sibling for them to take care of him. Malay ba natin? O ngayon, ano ngayon naman kung gusto kong sabihin sa mama ko na pupunta ako sa mga kapatid ng papa ko? O, malay ba natin kung based on experience, lahat ng kapatid ng papa natin ay mabait? Alam mo yun? Sa mga first time pa mag-exam ng Napolcom, ihanda nyo na ang sarili nyo na may kahalintulad nito sa exam. Huwag nyo i-expect na literal na ganito ha. Pero may kalintulad nito ba na kayo ang mag-decide? Di mabait style lang kayo ha, mabait style lang. So hindi ko sinasabing tama itong si letter E ha. Pero mabait style man. Yan yung sagot ko. According to me, ang sagot dito. Iba man yun. Sitwasyon man to kasi. Bakit kasi mayroong ganito na question sa Napolcom? May ganito na style ha sa Napolcom. Yung kayo mamomblema, pwede mo namang ipaglaban yung sagot nyo. Dapat mayroon tong i-defend nyo ba yung sagot nyo, no? Dapat after sa exam, meron kayong long explanation. Dapat meron ditong, itong taga Napolcom, dapat magbigay ng isang linya dyan. Tapos ilagay mo reason. Dapat ganun, no? Dapat ganun. Walang tapon to. Next time, kayo paglapit nyo sa Napolcom, sabihin nyo, ano ngayon kung i-leave ko yung family ko and join the street children? Di-explain nyo dyan. Anong ibig sabihin ng walang tapon? Maramdaman nyo yan. Kasi nung last time ng taga civil service exam na review, na sabi ko walang tapon, naramdaman nila. Sabi nila, tama ka nga ma'am, wala talagang tapon. So,
I-feedback nyo na lang, sabihin nyo na lang sa akin anong ibig sabihin ng walang tapon. Kayo yung mag-explain sa akin. Malay ko ba kung anong lalabas dyan. Basta kayo walang tapon to. Asahan nyo na may mga katulad yan. Okay? Number 14. During the pandemic, itong si Nardo, okay? Bata pa siya, ma'am, dapat accept errand jobs po ba? O pwede rin. Number 14. During pandemic daw itong si Nardo, nawala ng trabaho. Based sa ganyang case, bawal ibigay sa father's side dahil minor si Peter as case po nasa mother's custody. Si Peter, nung namatay ang papa niya, based sa sitwasyon ay 3 years old siya. Tapos, ang sinabi sa sitwasyon, after 7 years, bali si Peter ay 10 years old na. Sa bagay, 10 years old. So ngayon, during the pandemic daw, itong si Nardo daw, wala na siyang trabaho as a construction worker. So itong si Maria was to earn a living for the family. So si Maria na, yung mama na, life became more difficult na daw. On certain occasions, itong si Nardo would ask for some money from Maria. Na si Nardo naman ang manghingi ng pera. Tapos, para lang ipang-inom. Tapos, nung nalasing na, itong si Nardo became cruel, and there were many times when he would physically hit si Peter. Peter Piper pick attack. Okay, si Peter ba? His mother, Maria, did not know about this because most of the time she was out in the neighborhood doing laundry work. Naglaba-laba man si Maria kaya hindi niya alam yung sitwasyon na binugbog na yung anak niya. How should Peter handle the cruelty of Nardo? O ngayon, nandito na naman tayo. Tayo man ang mag-decide kung how should Peter handle the cruelty of Nardo. Keep quiet to avoid cruelty. Out na yan siya. Mabait. Choice tayo. So kapag mayroong letter A sa choices, i-out na natin ito. Ano ba ito? Number 14, no? Letter A, i-out na natin lahat ng merong letter A. I-eliminate na natin yan siya. Tama ba? Lahat ng merong letter A ay i-eliminate na natin yan. Inform his mother about the beating. Okay, yan siya. Lahat ng letter B, more aware, decide what to do. Lahat ng merong letter B, keep natin. Meron yung letter B. Itong si letter D, walang letter B, i-out na natin yan siya. Dapat merong letter B. Inform his mother about the beating, so she should be more aware and decide what to do. Ang hirap maging mabait style. Di naman yan maniniwala agad ang nanay niya. Hindi daw maniniwala ang ganyan nanay. Yan yung problema dito. Bakit kasi ganito yung tanungan sa Napolcom? So ngayon, kung isipin ko na i-inform ko itong mother na to kasi sabihin na nating maniwala agad yung mother ni Nardo. Hay na lang, bakit kasi? Inform some friendly neighbors about it. Di ba pwede naman? Pwede naman. Run away from home and join nandito na naman si run away. Wag nga mag-run away. Mabait style tayo. Yung natitira, convince his mother to report. Okay. Yung natitira, yan yung mga mabait style. Kayo na mamili kung letter A or letter E. Kayo na mamili ha. Dito sa number 14. Kayo na mamili kung sakaling may kapariho nito sa mismong exam. So, isipin nyo na lang paano kaya ito, no? Basta may mga ganitong style.
Kayo na. Bigyan ko kayo ng problema. Yan na lang ang natitira. Elimination will increase your chance of getting the correct answer. At least meron kayong 50% chance of getting the correct answer kung alin kaya sa dalawa na yan. Whew. Batay A. Napolcom po ba ikaw ang investigator or mag-assist sa case? Ay na lang. Oh. How should Peter handle the cruelty of Nardo? Di ba? Situational siya ba? Tapos, ano ngayon kung ako si Nardo? Ano ngayon kung mag-keep quiet na lang ako to avoid more cruelty from Nardo? Di ba? Ay. Sige. Yung si baka kumpare, inform some friendly neighbors about it. Oo nga, hindi rin pwede no, baka friendship ni Nardo yan, pero kaso lang friendly neighbors man daw. Ay na lang. Dito na tayo sa number 15. The drinking habit of Nardo continued. Aba, natuloy pa rin yung drinking habit ni Nardo, and every time he got drunk, kada daw malasing siya, si Peter became the victim of his cruelty. Isang gabi, he got more than enough. Ay, lagi ng bugbog to the highest level. Bugbog to the highest level. Istorya to ba? Walang tapon tong istorya. Hindi to pabiro, hindi to birong. Ewan ko na lang kung bakit may ganito. Okay. Leaving his arms and face with visible contusions. Ay, namamaga na. Meron na mga ano tawag dito? Mga makikita na yung mga sapak. Nakita ko na to sa wish ko lang. Parang nasa kuan yata to sa Tulfo. When his mother notices it, she confronted Nardo. During the confrontation, Nardo attempted to hit Maria. But better, si Peter man ang nag-shield sa mother niya with his frail body, yung kalit-liit niyang katawan na binugbog din kami ni Nardo sa uran ng isa. Frail body, and he got 2 more. Ay, dalawa pa. Yeah! Doon sa kanyang tiyan. Now, how did you expect Peter to have handled the situation? Letter A. Shared his problem with a customer who demonstrated kindness towards him. Ano ngayon? Customer. Bakit customer to? Okay, letter B. Stayed with his mother so he could have protected her from Nardo's cruelty. Pwede. Ito, pwede itong letter B. Letter C. Asked his mother to bring him to his father's siblings for safety. Dito na. Pwede na to. I-accept ko. Okay. According to me man to. Brought the matter to the attention of the barangay. According to me. Letter A. Run away from home to avoid getting physically hurt. Diba dapat mag-run away? Pero huwag kayong mag-run away kung mag-run away ka, inisip mo man nasa sitwasyon man na itong si Peter, pinoprotektahan niya yung mama niya ba? So, i-out ko tong run away, i-out ko yan. Letter A. Hindi ko i-accept yung may letter A. May 3 nang natitira. Sa 3 natitira, ano kayang pwedeng isagot natin sa 3 natitira? Sa 3 natitira, parang pwede na nating i-out siguro itong letter A. Diba? So, si letter C at si letter D, so bali mag-eliminate lang tayo ba? Wala tayong answer key nito kasi man, wala tayong answer ginito kasi man, wala man tong answer. Kay man, mga walang tapon man ito.
Kuwang-kuha ng question ang inis ko. O ngayon, edi kayo nang mamili kung saan dito, pero mas kumpleto yung letter D, di ba? Mas kumpleto itong letter D. Share his promise custom who demonstrate kindness towards him. Para meron lang ding iba. Iba pa rin yung okay? Mag-proceed na tayo para ma-relax na tayo. Kaya ba, parang kawawa na yung self natin ba? Mag-proceed na tayo. Number 16. Itong number 16, huwag kayong mag-alala, meron na tong answer key. Okay, yung source natin merong answer key. Pero, ang kapariho nito sa mismong exam, meron sa exam na identify which does not belong to the group. May ganito sa exam na i-identify which does not belong to the group. Okay. Alin kaya ang does not belong to the group? Isa sa pattern na nakikita ko rin dito, yung number of sides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lahat yan siya. Next, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 8 din siya. Back out na ako nito, ma'am. Walang ganito. Walang ganito sa civil service exam, ha? Pwede nang matulog yung mag-exam, walang ganito. Pattern 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 na yan, 6, 7, 8, 8. Dito tayo sa letter E muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. So palagay nyo, anong sagot dito? 1, 2, 3, 4, 5. Add 1 out. May pattern ang hanapin. Ang meron sa mismong civil service exam ay yung ganitong tanong, identify which does not belong to the group. Ganito na tanong ba? Which does not belong to the group? Okay. Ngayon, alin ba dito ang hindi na belong to the group? Dapat pareho yung mga mukha. Yung mga shaded, pareho naman sila lahat, no? Yung mga shaded. Yung mga unshaded, yung mga mag-i-exam ng NAPOCOM, merong abstract, pero sa civil service walang abstract, ha? Tingnan nyo yung, ano tawag dito? Yung mga ganyan-ganyan ba? Yung unshaded. Number 17, yung unshaded. Si number 17 sa unshaded, ito lang yung magka-opposite. Opposite. Yan lang ba? Siya lang yung magka-opposite, letter A lang. Si letter A lang ang opposite. Tingnan nyo yung, wait sa. Dito lang kayo mag-focus sa unshaded. Unshaded. Tingnan nyo. Yung line. Pero dito, wala ba siya dito sa loob? Wala. Nasa labas sila pareho. Samantalang yung iba, nasa loob, nasa labas. Or I mean, hindi sila the same na area ba? Sa mismong, halimbawa itong ganito. Halimbawa, itong mga anggol-anggol na yan, no? Ganyan. Ganyan. Isa lang na unshaded na nasa loob. Walang abstract sa civil service exam. Walang abstract. Di kasi nasa baba siya lang yung naiba. Hindi. Kasi kung nasa baba yan siya, ipaano na lang yung iba na nandito sa kabila, nasa left, nasa right. Nasa left, nasa right. Isa pa, kung nasa baba man ito,
Okay? Kung nasa baba man ito, kung ating obserbahan itong circle na ito, iikot mo si letter C, ganun na ganun pa rin siya. Ikutin mo si letter C, ganun na ganun siya. Ikutin mo si letter E, ganun na ganun siya. Ito ay identical talaga tong C, D, E. Identical. At saka ito. Ay, ito palang identical. Pinaka-identical. Ito pala. Ito pala. Identical sila, ito ba? Kung ikutin. O wala, pwede na matulog. Taga Civil Service Exam. Kaya ang sagot dito ay ganito. Yung does not belong to the group. Next. Okay na. Sa mismong NAPOLCOM may ganitong tanong. Identify the missing figure. Identify the missing figure. Wala na, natulog ng mga taga civil service. Identify the missing figure. Ang lumabas mismo, yun yung linya-linya ha. Yung dalawa-dalawa linya, tatlo, ganun. Yung lumabas mismo sa exam. So yung pattern pa rin. O, sleep well. Sleep well sa mga taga civil service exam. Lahat ng, ano tawag dito? Yung shaded, isa-isa, dalawa-dalawa, dapat dalawa-dalawa ang nasa baba, dalawa-dalawa, eliminate natin si A. Next, yung unshaded, lahat dito ay dalawa-dalawa, dapat dalawa din sa taas at yan ay nasa letter D. Ito na yung sagot. 19. Merong halos kapariho nito sa mismong NAPOLCOM. Ang nasa NAPOLCOM, yun yung circle. Merong star. Ano pa ba yun? Yung merong ganyan. Ito yung literal na NAPOLCOM. Literal na NAPOLCOM, ganito. So ngayon, ito yung example natin. Ito yung example natin. Ano naman kaya kapag pariho, siya lang ang nawawala. Kapag walang pariho, siya yung mga present dyan sa next. Okay? So, ganito rin yung isa. Ito ay pariho, so wala siya. Lahat ng walang kapariho, ito naman yung present sa next. Ngayon, ang kapariho ay ito. So therefore, dapat hindi yan present. Kaya ang next dito ay itong unshaded at ganito. Nasaan yan siya? Letter A. Okay? Good night. Isa na lang. Sanitation workers. Yang dalawa na yan. Are completing a routine pick-up at Livingstone. Asa naman yung Living Avenue? Ito pala. At Southeast Corner. Sa lahat na mag-i-exam ng NAPOLCOM, importante yan. Minsan, hindi siya given. So, dapat alam nyo, South, North, East, West. I-memorize nyo yan. Nasa right mo yung east, west, unless na lang given kung saan dyan. Basta sa papel, south, north, east, west. So, southeast corner. Ito yung southeast corner. Dispatch notifies them of the special pickup at a residence located at northwest corner canyon. Asan man yung canyon dito? Ito pala yung canyon. Yan. Then, and Linda. So, ito yung Linda. Yung arrow, kung saan yung arrow, hindi pwedeng mag-counterflow. Hindi pwedeng mag-counterflow. Ang tanong, what is the quickest, hindi pa.
Canyon, northwest daw, northwest. So, kung ito yung corner, dito naman yung northwest niya. Dito yung corner. So, ito yung pinaka-northwest. Ngayon, what is the quickest road for si Cousin Key at Benning to take? Nandito man sila. So, dapat quickest road na para hindi sila paliko-liko. Ito ay two-way man to. So, okay siya. And then, diretso dito, papunta dyan. Ano man to? Amhoy Road, north. Wait. Turn north. Turn north. Kasi north, papunta man yan ang north. North man yan. Turn north. Turn north. Turn north. Lahat ng hindi turn north, i-eliminate na natin yan siya. Okay? Eliminate na natin yan. Wala po bang napulcom lang yan? Yan ang mapping. Wala. Napulcom, mapping. Sa napulcom lang po to ha, na example. Turn north. Kapag papunta naman doon, east, uulitin ko, i-memorize nyo ang north, south, east, west. Sa papel. Paano siya isulat? Kasi minsan hindi nakasulat. Tapos, going east. Dapat mayroon tayong east to Linda. Dapat may east to Linda. East, Linda. Asa naman to? Na walang paliko-liko. Tama ba? Ay, East Barcelona. East Barcelona pala. Hindi yan. East Barcelona, ba't Linda yan siya? East Barcelona. Ito. East Barcelona. Kay Barcelona man yan. Siya lang nag-iisa. Letter C. Okay. Nagets? Huwag kayong mag-alala. Marami pa tayong example sa mapping. Pero 1 week, yung entire sa final coaching natin sa Napulcom, pure yun na walang tapon. Pero wag kayong mag-memorize ng sagot ha. So, ito ay para may idea kayo ay may mga ganyan. Practice lang ng practice. Every day, yan na, ganito. Para pag masanay na kayo sa actual na exam, ay, may ganito. Alam na namin to, na magsitwasyon-sitwasyon. O at least may idea na kayo na sa actual na exam, may mga sitwasyon na alam mo yung pwedeng dapat ipaglaban natin na ito yung tamang sagot para sa akin. Sitwasyon na pwedeng mag-street children. Happy? May natutunan ba kayo? Or at least mayroon kayong idea? Ay, may ganyan pala. Lumabas to sa exam. May ganyan pala. Yung mapping naman, kakaiba yung mapping pero dapat alamin nyo yung north, south, east, west. Hindi talaga yan nawawala. Importante yan siya. Tapos, may mga missing figure. Although, iba yung nakadrawing dito. Asahan nyo, may katulad to. Okay, iba to. Meron tong identify which does not belong to the group. May mga ganyan, ha? Happy? Meron tayong mga under sa general info, meron tayong 100 item general info for Napulcom lang. Nakapost yun siya. Okay? Happy? My social awareness and judgment. Inilagay ko siya under yan sa general info. Okay? Happy? Mga situational chuchu. Baka ito yung isa sa exam kasi hindi siya nakalagay kung sa exam like katulad ng assumption parang naka-mixtra lang siya sa ibang mga logical. Baka isa na tong yung kanina no na pang yung regarding sa value judgment ba? 'Di ba? Baka ito na yun, yung during the pandemic, yun, ito ba, 'di ba? Kasi tayo yung tinatanong, anong gagawin natin? Baka isa na yun, isa na to. Hindi kasi siya nakalagay na
hindi naka-mention, hindi naka-specify na siya yung under sa social awareness and value judgment. So baka ito na, baka lang, hindi rin siya nakalagay na reading comprehension. So, situational ganito. Ang pagkabigay kasi parang ganito lang siya, hindi siya nakalagay na anong category na yung about sa social awareness ba yan, pero parang ito na nga. Ang mga situational, mayroon talagang ganito. Ay, swerte na lang kung meron talagang lalabas na kapariho nito. Basta asahan nyo may ganyan, may mga ganyan. Huwag kayong mag-memorize sa ito ganyan, oh. Huwag nyo lang i-memorize to, ha. Pang CSC focus review na po, ma'am. May CSC style quiz po ba tayo? Kailan ka ba mag-i-exam? Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Lahat ng ito may kapareho sa civil service exam, pero huwag kang mag-alala sa natawag nito. Kadalasan pa naman, no, kapag malayo pa yung exam, masyado silang agresibo. Tapos sa araw-araw na hindi na sila mag-a-attend. Lagi kong inuulit, merong kapareho nito sa civil service exam. Kaso lang yung mga examples natin, ito yung mga tinatawag na walang tapon. Okay? Pag civil service exam, please lang, perfect attendance kayo, walang tapon din yun. Pero never memorize kasi gusto ko kahit baliktarin man ng to the highest level yung mga given, at least makakasagot kayo. Kasi ngayon pa lang, ganun pala ang pagsagot. So sa actual na exam, kahit ano pa man yung lalabas doon, makukuha nyo ba? May idea na kayo. Okay? Kaya pagdating na sa civil service, mag-focus na tayo sa civil service exam after nitong NAPOLCOM. Okay? After sa NAPOLCOM, mag-focus tayo sa civil service exam. And then, every month, i-orient ko kayo kung ano yung ini-expect sa mismong kada kategorya ng civil service exam. Kada kategorya. Tapos, meron naman dyan si Sir Mueses na from basic talaga to civil service exam style din sa under sa verbal. Tapos, yung lahat ng mga pumasok ngayon at nag-attend sa ating pang NAPOLCOM, maramdaman nyo yan sa exam. Pagdating na mag-discuss na tayo sa civil service exam, mapapansin nyo, parang NAPOLCOM lang din. O, di ba? Mapapansin nyo, katulad nito, yung statement na to, promise. Mayroon ding word analogy. Si NAPOLCOM naman, meron din, no word analogy. Pero yung mga sa English kasi sa NAPOLCOM, so far, yung under sa, lalo na sa vocabulary, masyado siyang magaan, ay yung tipong hindi siya alien words na ginagamit ng mga taga-civil service exam. Yung NAPOLCOM naman medyo simple siya. Yung mga words na ginagamit sa NAPOLCOM ay related sa NAPOLCOM. Yung mga police term ba? So, mas magandang magbasa kayo yung under sa general info or ano man yung mga books for NAPOLCOM, yung mga more on police terms, yun yung halos lalabas sa mismong exam. Okay, happy? Okay, good night. And I thank you, see you tomorrow. I-finalize ko lang, tapos naman yung pang tomorrow. So, i-finalize ko lang. Ang bukas naman ay, anong topic natin bukas? Verbal. Saan ko na ba yung ginawa? So, see you tomorrow. Ano nga yun? Tomorrow ay verbal. Lahat na mag-i-exam sa NAPOLCOM, huwag kayong mag-absent bukas, ha? Huwag kayong mag-absent bukas sa lahat na mag-i-exam sa NAPOLCOM kasi walang tapon tayo under sa verbal. Literal na walang tapon. Lahat na mag-i-exam sa NAPOLCOM, please lang. Sige, bye. Thank you so much. Thank you.